Looking for an elegant home in Nuvali? Discover your dream home where luxury meets nature. Watch this video to see the newest design of Avida and find the perfect place for you. Hello everyone! This is me, Jenny Lindaligos, also known as the Elegance Estate. Nandito po tayo ngayon at ipapakita ko po sa inyo our newest design of Avida, the Solea. Remember na pinakita ko po sa inyo yung Erin model na nag-o-offer po ng 3 bedrooms and 2 toilet and bath. And now, since na-open na si Solea, meron po siyang 4 bedrooms and 3 toilet and bath. So tara, samahan nyo ako para explore po natin kung gaano kaganda yung design ba na ginawa sa kanya. But before that, let's have a quick drive tour para ipakita ko po sa inyo yung mga bagong development and establishments here in Nuvali. Tara, samahan nyo ako. I'm so excited na matur kayo inside Nuvali para matur ko kayo sa loob at mapakita ko na rin kung gaano kaganda po ba yung estate planning ni Ayala. So hindi mawawala yung drive tour ko every presentation ko para at least yung mga first time pa lang dito sa YouTube channel ko is mapakita nila at ma-update ko po sila kung gaano kaganda po ba yung mga ino-offer po namin dito sa Nuvali. So tara, samahan niyo po ako at para ma-tour ko po kayo dito. Right now, andito po tayo ngayon sa Calax, one of the easiest way going to Nuvali, lalo na kung galing ka ng Manila. So if you're from Manila, mag-XLEX ka po, then exit to Mamplasan, and sobrang bilis lang po papuntang Nuvali. So sa SLEX, pwede ka din dumaan sa Silangan, Canlubang, and in the future, pwede din mag-exit ng Batino. And good news, the Nuvali flyover is now officially open, so hindi mo na kailangan dumaan sa Nuvali Boulevard, dahil dadaan ka sa Nuvali flyover, yan po yung magiging access nyo once na may property ka dito sa Nuvali. We are entering at the entrance of Nuvali na located po along Santa Rosa, Tagaytay Road. Nuvali is the largest development of Ayala land in the Philippines, so it has an area approximately 2,500 hectares and it is twice the size of Makati and 10 times of BGC. So it transcends 3 cities of Laguna, which are Santa Rosa, Calamba, and Cabuyao. And it is divided into 4 segments, which are Nuvali North, Nuvali Central, Nuvali South, and Nuvali Heights. So mas nakilala si Nuvali dun sa man-made lake na may 4 hectares in size na kung saan may mga koi fish at nakilala din sa mga naunang malls dito sa Soledad. Pero part pa lang po yan sa Nuvali. Right now, andito po tayo sa Nuvali North. On our right side, makikita nyo po yung Ayala Malls, which are Soledad 1, 2, and 3. And good news din po na mahilig mamasyal, ongoing construction na rin din po yung Soledad 4 na parang greenbelt style in Makati. On our left side is Seda Hotel and existing na rin po dyan yung Tower 2 kaya pwede na po kayong mag-staycation po dyan. And then dyan din po nakalocate yung Museum for Architecture and Residences na magkakaroon po dyan ng museum, art gallery at limited luxury condo units with onsen, and target completion neto is by 2026. Diyan naman po sa left side na yan, ongoing construction na po yung Nuvali Techno Hub. So it's a hub for IT and BPO companies in Nuvali area, and ang purpose nito is to create a thriving business and employment opportunities na mag-work po dyan. So we are here now in Nuvali Boulevard na sobrang lawak ng road, pantay-pantay yung mga puno at napakalinis, no? On our right side naman po, yan po yung existing Landers na ika-10th branch here in the Philippines, and then meron din po dyang SNR na maganda din po mag-groceries po dyan na halos lahat andyan na. So andyan din po yung Healthway Qualimed Hospital at magkakaroon din po dyan ng kidney center. So yung mga malalaking commercial like Uniqlo, CBTL,
McDonald's, and ongoing construction na rin po yung Jollibee na ang target opening po neto by the second quarter of this year. So pag diniretso naman po natin yan, on our left side is yung East Blocks. So it is 11.7 hectares na magkakaroon po ng mga pocket business district office, buildings, and purely commercial po dyan. And sa right side naman po is yung North Central Business District na meron siyang 5 times in size ni East Block na same din po natatayuan po ng mga corporate business center, commercial at iba pa. So pag natapos po yung dalawang development na yan, sinlaki po yan ng buong BGC. So imagine you have own BGC inside Nuvali. So nandito naman po tayo sa Rotonda. Yung first exit po niyan is Casilo Road. So ito po is yung connected po siya sa Tagaytay. So if you're planning na magpunta po sa Tagaytay at once na may property ka dito sa Nuvali, mga 15 to 20 minutes lang po yung driving, nasa Highlands ka na. And then sa second exit naman po, yan po yung papuntang Nuvali Central. So ang bubungad po sa atin agad yung guardhouse. By the way, we have 2 levels when it comes sa security. Una yung estate security na dito rumoronda po yung mga guards sa buong Ayala. And the other one naman po is yung community security na may mga guards sa bawat subdivision dito sa Nuvali. So ang kagandahan nito, sobrang secured ka sa loob ng Nuvali at sa buong subdivision. As we go inside, makikita naman po natin dito sa right side is yung Central Block. So it's a 12 hectares in size na ini-envision po ni Ayala na maging Alabang Town Center. And then ongoing construction na din po yung The Shops na restaurant at Mary Mart na convenience store na hindi mo na po kailangan pang pumunta ng Soledad Malls. And in the future, magkakaroon din po tayo ng mga commercials po dyan. So napaka very convenient na po talaga lalo na sa mga resident dito sa Nuvali Central. Pag diniretso naman po natin yan at pag kumanan po tayo dyan, makikita naman po natin yung ongoing construction, our first mid-rise and pet-friendly condo which is Solara Park Stories Nuvali. So for those na naghahanap ng mga investment or for rentals, you can send me a message lang po. And then ipa-flash ko rin po yung video ko about Solara Park Stories. In Nuvali Central, we have schools which is Xavier School, and aside po sa Xavier School, we have Miriam College and Everest Academy. And outside Nuvali na napakalapit lang din po dito sa Nuvali which is the UST na approximately is 40 hectares na mas malaki pa sa Manila. So we have also ongoing construction, University of the East, and existing na din po ang De La Salle, and bali-balita din po nagagawin din pong National University na malapit po sa part ng SM Yulo Premier. So imagine ang dami pong schools na naglalapitan po sa Nuvali because there is something important sa Nuvali area. That's why we call it as the University Belt of the South. And speaking of SM Yulo Premier, aside sa mga existing mall like Vista Mall and Ayala Malls, Paseo area, good news, ginagawa na din po yung SM Yulo Premier, and ipapakita ko dito sa screen kung gaano kaganda at updates dito sa SM Yulo. Ang kagandahan dito, same resemblance po ito ng SM Aura sa BGC na mas pina-improve pa. So imagine ang dami mong option dito. Pag dito ka nag-retire, lahat yan nandito na. On our left side, may makikita kang magandang bakod dyan, and that is Rockwell. And technically, hindi po yan inside Nuvali. So may part si Rockwell na nakadikit po siya along Nuvali Boulevard, and bali-balita din na magkakaroon din po ng power plant mall na knowing na sobrang galing din nila sa pag-develop ng mga commercial, and win-win situation na both Rockwell and Nuvali magbe-benefit sa mga development. We are here now at Nuvali South. So yung pinakatumbok na yan, yung pinakadulo ng Nuvali Boulevard, in the future ay may gagawin pong 10 hectares alfresco mall. So each segment dito sa Nuvali ay may mga kanya-kanyang mall. Now once na may property ka dito sa Nuvali South, hindi mo na kailangan pang pumunta ng Soledad Malls dahil dito pa lang sa part ng Nuvali ay may sariling mall ka na. So sobrang convenient po sa lahat ng commercial establishments here in Nuvali. Mag-right turn lang po tayo, kung magle-left turn ka, andun po yung 31 hectares na play park na ang gagawin po doon ay 16 hectares na bike trail. So sa sobrang ganda ng elevation po dito, perfect po sa mga mahilig mag-biking. And then existing na din po yung golf driving range. So ongoing na din po yung construction ng dog park, green corridor at garden center. And imagine instead na gawing subdivision, ginawa na lang pong activation area inside Nuvali. So finally, nandito na po tayo ngayon sa site ni Crisella Estates Nuvali. So before po tayo pumasok sa Soleo model ni Crisella, so bigyan ko lang po kayo ng short description about kay Crisella Estates Nuvali. Crisella Estates Nuvali is our newest development here in Nuvali. It has a land area approximately 13.5 hectares. So it is a smallest subdivision na ang kagandahan dito konti lang kayong magkakapit bahay. So si Crisella is located po siya at the highest peak of Nuvali South na dito po siya located. Yan. So kung makikita nyo, dyan po nakalocate si Crisella na malapit po siya sa Alveo community.
Malapit din po siya sa Miriam College. You have the prime view of Laguna de Bay, Mount Makiling, and Tagaytay Ridge. Grabe, sobrang hangin dito dahil sobrang taas ng elevation po dito from 199 up to 219 meters above sea level. So, ganun po siya kalamig dito sa area. Ang maganda dito kay Crisela, it offers two products which are house and lot only. And then, sa house and lot naman, nag-o-offer din tayo ng two models which are Erin model and Solea model. And about naman sa mga amenities, ipa-flash ko po yung video, yung isa sa mga estate subdivision po natin which is Hillcrest Estates New Valley, na yun po yung resemblance ni Crisela Estates New Valley. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda po ba yung ino-offer po namin sa inyo. Since pre-selling po ito, so for those na mga naghahanap po ng lot only dito kay Crisela, so we are offering from our minimum lot is from 140 square meters up to 200 plus square meters. So you can own this property for the lot only as low as 25,000 per month after 10% spot down payment, and then we are also offering the no spot down payment at 0% interest. So dun sa mga naghahanap naman po ng mga house and lot, so our minimum lot naman po dun sa house and lot is from 163 square meters up to 193 square meters. And then yung total floor area naman po niya sa Erin po is 98 square meters, and then sa Solea naman po is 114 square meters. So pagdating naman po dito is you can own this property dito sa house and lot is as low as 50,000 per month after 10% spot down payment, and then nag-o-offer din po kami ng no spot down payment at 0% interest. And then para sa mga dagdag ko lang din po, no, ang turnover po neto, yung completion po neto, ang target completion po neto si Crisela is by the last quarter of 2028. So eto na, I'm so excited na explore our latest modern living. Yun, so eto pupuntahan na po natin para makita natin yung mga features and bagong design ni Solea. Tara, samahan nyo ako. We are here now at the Aberdeen Estates New Valley, na kung saan dito po natin makikita yung our newly model house which is Solea. So on my past video, ipinakita ko po sa inyo noon yung Erin model na that offers 3 bedrooms and 2 toilet and bath. So now, papasukin naman po natin yung Solea model na nag-o-offer po ng 4 bedrooms and 3 toilet and bath. Ang kagandahan po neto sa mga naghahanap ng retirement home, perfect na perfect po sa inyo ito dahil meron po siyang sariling kwarto sa baba. So tara, puntahan na po natin. So as you can see, nandito na po tayo sa model house ni Solea. So bago natin siya pasukin, ipapakita ko sa inyo. Yan, ito yung planting strip niya, then yung walk path before your property line. Kasya po dito yung dalawang carport, and meron na rin pong nakaabang dito. Meron na rin po siya nakaabang dito na outlet. Kung meron kang e-bike, yan, so pwede kang mag-charge po dito. Dito, sa inaapakan ko, kasama na rin to sa turnover, yung itong parking stone, kasama na rin po yan. Then makikita nyo po na sobrang lawak po dito on this side. So mamamaximize nyo po talaga yung space. So it depends on nyo kung ano pong pwede nyong gawin. Pwede nyong gawing garden. So dito po sa Solea, our minimum lot is 172 square meters, and the total floor area naman po is 114 square meters. So tara, pasukin na natin. Excited na rin ako para makita kung ano po yung itsura ng design po dito kay Solea model. Welcome to our new home. Wow, grabe, ang ganda. As you can see, no, pagpasok mo lang, ang unang bubungad sa atin is yung foyer. So dito pwede mo siyang gawing sanitation area. So meron din siyang cabinet dito kung saan pwede mo ilagay dito yung mga stuff, or yung mga shoes mo, pwede mo rin siyang ilagay, or even yung mga bags, pwede mo rin siyang ilagay dito. And then dito sa isang side, naglagay siya dito ng mirror, and naglagay din po ng malaking frame dito sa side. And then dito naman, makikita nyo naman po yung door. So as you can see, no, matibay yung door na ginamit sa kanya dahil ang materials na ginamit sa kanya is high density fiber. And then meron din siyang window dito sa side ng door na nakakapag-invite po siya ng natural light. So imagine, no, makakapag-consume ka ng electricity dito dahil nga malalaki yung mga windows na ginamit dito. So dito naman tayo sa living area.
Well, grabe, ang ganda ng pagkakadesign na ginawa dito sa living area. And then, kung hindi man ako nagkakamali, no, yung design na ginawa sa kanya is modern aesthetic po siya, na yung design na ginawa sa kanya is inspiration by Scandinavian. So, grabe, no, yung mga furniture na ginamit sa kanya is magaganda yung ginamit po dito sa living area. And then, as you can see naman, yung layout po niya is open layout po ito, na ibig sabihin po is zero wastage po siya, na mamamaximize mo lahat ng space po dito sa areas na pwede mo po siyang ipamodified. And then as you can see, no, meron po siyang malaking glass dito. Ayan, so malaki po yung glass po dito sa area na to. And then tempered na po yung ginamit sa kanya. And then yung curtain na ginamit po sa kanya is from floor to high ceiling. So makikita mo na po, sobrang spacious po niya. Yung kulay na ginamit po sa kanya, ang ganda din. Nagbi-blend po siya dito. And then, nagkaroon din po tayo, meron na rin po tayong provision for the aircon. So, yung ginamit po sa kanya is split type. Yan. So, nagkaroon din po siya ng wall mount na TV. And, naglagay din po siya dito ng rack na kung saan pwede mo itong gawing storage. Yan. So, dito mo ilalagay yung pwede ka maglagay dito ng mga books or dito yung mga remote control. Yan. So, dito naman sa side is naglagay din po siya ng center table. Yun. And then, meron din siya dito na maliit na table sa pinaggitnaan ng dalawang chairs. Yan. So, depende po sa inyo kung paano nyo po gagawin, i-design itong bahay nyo. And then, makikita nyo rin po na meron din po siyang drop ceiling. And then, yung height po pala dito sa baba is 2.7 po. Yung 2.7 meters yung height niya. And then, sa taas naman po is 2.4 meters. Punta naman po tayo dito sa isang side. So, meron siyang sliding door. Ayan. So, dito makikita mo na kitang-kita mo sa labas o tanaw na tanaw mo, lalo na yung mga kids mo na naglalaro sa labas. Pwede sila maglagay kasi ng garden dun sa labas eh. So makikita mo dito. At ang kagandahan kasi neto, yun nga, sa sobrang laki ng mga window niya, nakakapag-invite po talaga siya ng natural light. And on this side is storage room. Yun. So pwede mo siyang lagayan ng mga stuff mo, yung mga hindi mo na ginagamit, pwede mo siyang ilagay dito, or yung mga bike, kasya po siya dito, pwede mo siyang ilagay dito sa storage room. On this side naman, dito sa side ng pag-akyat mo ng stairs, naglagay siya ng storage din dito or ng cabinet. Yun, so pwede kang maglagay dito ng mga vase or ng mga picture frame, pwede ka rin maglagay dito. And then on this side naman is yung dining area. So, kasya dito is hanggang 8 seaters. Pero dito ginawa niya is hanggang 6 seaters. Pero kasya pa din naman. On this side naman is nagkaroon siya, dito nagpagawa din dito ng built-in cabinet. So, na-maximize niya po talaga yung space. So, hindi mo nga mapapansin na cabinet to eh. So, dito ang ginawa sa kanya, yan, naglagay siya, konting push mo lang, ayan, may cabinet ka na, diba? Ang ganda niya. So, sinagad niya hanggang ceiling. So, dito, may provision na rin siya na pwede mo siyang dito ilalagay yung ref mo. Yan. So, dito naman po yung kitchen. So, as you can see, yung kitchen po natin, mahaba po yung kitchen niya. And then, nagkaroon po siya ng horizontal dito, horizontal window na nakakapag-invite din ng natural light. Habang nagluluto ka, makikita mo yung mga bisita mo kung parating na dahil nga merong window dito. And then, makikita mo rin po dito na meron na rin nakaabang na GFCI. So, ano po ba ang purpose neto? So, ang purpose neto is para for your safety purposes na din po na once na kunyari natalamsikan po ng water o ng mantika, so mag-automatic shutdown po siya. So yan po yung purpose po niya kung bakit meron po tayong GFCI. Then dito naglagay naman siya ng gas range. Yon. So as you can see, makikita mo rin dito, nagkaroon din po siya ng fixed cabinet dito. So may overhead cabinet and then meron din siyang lower cabinet. Yun. So, marami kang stuff or yung mga groceries mo na pwede mong ilagay dito sa area na to. Dito naman sa side, yung circuit breaker po niya. So, meron na rin po siyang circuit breaker. So, punta naman po tayo dito sa room na tapat po ng kitchen. So, pagpasok po natin, yan. So, dito pagpasok po natin, makikita nyo ang lawak po niya. Spacious po siya. So, ito yung sinasabi ko kanina na perfect po ito sa mga gustong mag-retire dahil syempre, di ba, yung iba, yung mga mother nila o yung father nila na mga may edad na, gusto nila is dito na lang maglagay ng room sa baba para hindi na sila aakyat sa taas. So, dito, depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Pwede mo siyang gawing study room or pwede rin siyang working area.
Yun. So, dito ang ginawa sa kanya, it's either study room or working area. Naglagay siya dito ng shelf. Ayan. And then, naglagay din siya ng table na pa-L. Yan. So, pwede ka rin maglagay dito mo yung mga awards mo, yung mga trophy mo, pwede mong ilagay dyan. Yan. So, meron din siyang table dito. And then, meron din siyang malaking window dito na nakakapag-invite din ng natural light. So, dito may makikita ka na sofa or couch. Yan. So, pwede mo rin, dito idea lang to pwede mo rin gawing, maglagay ka dito ng sofa bed. Para kung sa araw, pwede mo gawing siyang sofa, and then sa gabi naman, pwede mo siyang gawing tulugan. Parang kagaya po neto, pakita ko po sa inyo. Ayan. So, dito, pwede mo siyang gawing higaan. Yan. So, push lang natin. Ayan. Yan. So, pwede mo siyang gawing higaan. So, meron din po tayong back door. So, dito sa back door na to, ang kagandahan nito, for example, may mga groceries ka, hindi mo na kailangan pang dumaan sa main door. So, dito ka na dadaan sa back door para at least hindi na i-interrupt yung mga bisita mo dun sa living area. And then, ang kagandahan nito, maluwag pa. So, it depends on you kung ano yung gusto mong gawin. Pwedeng mong gawing garden or pwede mo rin gawing play area. And then, subject for approval, pwede ka magpalagay dito ng roof. So, dito naman sa area na to, as you can see, maluwag din siya. So, pwede mo siyang gawing pwede mo siyang gawing laundry area, and then pwede kang magpalagay ng canopy. So, subject for approval din po ito. And then, aside po dito, meron na rin po siya nakaabang na GFCI. Yun, so kagaya po na sinabi ko kanina, ang use po nito is for the safety purposes na pag natalamsikan po ng water ito, mag-automatic shutdown po siya. So, dito naman po tayo sa toilet and bath. So, as you can see, complete fixtures na po siya. May kasama na po siyang sink and lavatory. And then, meron na rin po siyang provision for water heater. So, itatap nyo na lang po siya. And, nagkaroon din po siya ng, dito, ng provision for the door, yung glass niya. Naglagay siya ng glass. Para dito, habang naliligo ka, pagdating dito is dry. Yon. So, naglagay din po siya dito sa side ng mirror. And then, ang kagandahan nito, naglagay din po siya ng LED light dito na parang yung tema niya is para kang nasa hotel. And ang kagandahan dito, yung materials na ginamit sa kanya is American standard na. And then, dito naman sa door, ang ginamit naman po sa kanya is PVC. So, let's go to the second floor naman. So, dito, pag akyat mo pala, may makikita ka na agad at ang bubungad agad sa inyo is yung malaking window na nakakapag-invite din po ng natural light. And then, as you can see, pag akyat mo po, is wide na po siya and then spacious na po siya, na pagka may aakyat at may bababa, hindi po kayo magbabanggaan. Sa pag-akyat mo pala, makikita mo na agad ang bubungad agad sa inyo is yung dalawang malaking windows dito sa corner ng hagdan mo. So, nakakapag-invite pa din siya ng natural light, and then naglagay po siya dito ng blinds. And then, makikita mo na mataas yung ceiling niya, pwede kang maglagay ng chandelier. Yun, sa pag-akyat mo, ito, dagdag ko lang, yung hand railings na ginamit po sa kanya dito is metal. So, pagpasok mo pa lang dito, bubungad din agad sa inyo yung flex area. And then, dito pala sa side ko, may makikita ka ring malaking window. So, hindi tayo mauubusan ng mga windows dito na talagang makakapag-consume ko talaga ng electricity dito. They are inviting a natural light. So, dito, ito yung pinakagusto ko, itong flex area na to. Kasi marami kang pwedeng gawin dito. So, dito ang ginawa niya, naglagay siya dito ng table. Meron din siyang chair na possible, pwedeng gawing working area or pwede din gawing study area. Or pwede mo rin siyang gawing living area kung gusto mong magpahinga at merong mga nakatambay dun sa baba. Pwede kang maglagay dito ng couch. Yan. So, pwede mong gawin yan dito. On this side naman, nagkaroon din siya ng storage or ng cabinet na pwede mong lagyan ng mga stuff mo, na kung anong pwede, or ng mga books mo. Yan. So, naglagay din siya dito ng base, ng flower base, and meron din siya nilagay na malaking frame po dito. So, sobrang ang ganda lang po ng dito sa area na to. So, dito naman tayo sa bedroom 2. Yan. So, as you can see, yung tema na ginawa sa kanya is pang babae. So, meron na rin siyang provision for the aircon. So, naglagay siya ng aircon dyan. And then, meron na rin siyang shelf. So, pwede kang maglagay ng kung anong design na gusto mo. Then, dito, ang ganda dito kasi yung window niya, pareha siyang nasa corner
And makikita mo talaga, nakakapag-invite pa rin siya ng natural light. Then dito naman, naglagay siya ng sofa niya. Actually, pwede kang maglagay ng pull-out bed dito, kasya pa. And ang kagandahan dito, ay, ang ganda niya. Pwede siya maglagay pwede mo rin siyang gawing storage. Yun yung ginawa niya. And then on this side naman, naglagay din siya ng table, meron din siyang upuan. Yun, tapos may nilagay siya na parang mini lampshade ba tawag dito. Yan, tapos dito, nagkaroon din siya ng rack na kung saan pwede ka maglagay ng mga display or ng mga books mo. Yan. So, ang ganda dito, no, nagkaroon din siya ng mga light dito, yung LED light. So, pwede kung anong kulay na gusto mo. So, ang ganda lang niya. Nagugustuhan ko siya talaga. And on this side naman, naglagay din siya ng fixed cabinet. Yan, so talaga na ma-maximize mo talaga yung space. Tapos dito, naglagay din siya ng fixed na mirror. So hindi mo na kailangan talagang maglagay pa ng ibang mirror dito kasi nakadikit na po siya dito sa pinaka-wall niya. So punta naman tayo dito sa pangatlong bedroom. So as you can see, no, yung tema na ginawa sa kanya is para sa panlalaki. So makikita nyo na dito meron siyang bed. And ang gusto ko dito, no, yung headboard niya, the usual kasi 'di ba, yung sakto lang sa bed, pero ang ginawa, yung headboard niya, sinagad niya hanggang dito sa may table. So ayan, meron siyang chair na pwede niyang gawing study area, pwede ding working area. So kung depende kung anong gusto niyang ilagay dito. Then nagkaroon din siya ng shelf. So pwede ka maglagay ng mga award mo diyan, ng mga books. 'Yon. And on this side naman is meron siyang malaking window na corner. So na nakakapag-invite din ng natural light. Naglagay siya ng blind. And dito naman is meron siyang mga hanging rack. So ganito yung design na ginawa sa kanya. Pwede mo kang maglagay ng mga ganito, ng mga stuff, ng mga base. And then meron na rin siyang provision for the aircon. At ito yung nagustuhan ko kasi yung cabinet niya, na-maximize niya kasi yung space niya. Nakafix na yung cabinet niya, at the same time, naglagay siya ng mirror dito. So imagine, no, nakapaglagay siya ng salamin dito na hindi mo na kailangan pang ilagay pa sa kabilang side dahil nga na-maximize yung space. And ang kagandahan sa kanya, yung switch niya is mababa. So bakit nga ba mababa? Ang time kasi dito, lalo na yung mga kids, para at least hindi niya na kailangan yung help ng mga parents nila para kung mag-open sila, lalo yung mga kids, abot na po nila. And aside po doon, no, yung sukat po pala ng bedroom po natin is 9 square meters. Ganun din po sa kabila. So, ganun po siya kalaki yung bawat bedroom. So, dito naman tayo sa common toilet and bath. So, kung ano yung nakita nyo kanina na pinakita ko sa inyo sa baba, so, ganun din po. So, complete features na po siya, yung sink, yung lavatory, then meron na rin po siyang provision for water heater, naglagay din po siya ng glass for the door, and then meron din po siya dito no mirror. So kung ano po yung itsura sa baba, ganun din po siya. So dito naman tayo sa exciting part, yung master's bedroom kasi ang laki niya. So dito pagpasok mo agad, ang bubungad agad sa inyo is yung toilet and bath. Yon. So sa master's bedroom, meron kang sariling toilet and bath. So pagpasok mo, kagaya po ng pinakita ko rin po sa inyo kanina, yun din po yung magiging itsura po ng toilet and bath nyo. On this side naman is yung closet. Yon. So makikita mo, ang laki din po niya, ang lapad po niya. Yan. So, dito naman sa side is, naglagay po siya dito ng cabinet, and then naka-wall mount na din po yung TV niya. Meron din po siyang shelf. On this side, makikita nyo rin yung malaking window na nakakapag-invite din ng natural light. So, naglagay din siya dito ng blind, and then meron na rin siyang provision for the aircon. And dito naman sa side, meron siya, instead na mga frame o yung ilalagay niya, ang ginawa niya is mirror na lang yung nilagay niya. So, dito nagkaroon siya ng mini table. So, meron siyang lampshade. And ganun din sa kabilang side, may mini table din. Naglagay din siya ng lampshade. So, dito makikita nyo rin, naglagay din siya ng table. And then, ito, pwede mong patungan ng paa mo kung gusto mo. Kasi, makakapag-relax ka din kasi dito kung ayaw mo humiga sa bed. So, we have also access going to your balcony. Grabe, ang lawak ng balcony, no? So, as you can see, makikita mo dito na pwede kang maglagay pa dito ng mga halaman.
Tapos pwede ka maglagay dito ng ng table and chair. So para dito ka na lang magko-coffee. At tanaw na tanaw mo yung mga view dito saka yung mga bisita mo na parating. In Nuvali, you're not just buying a piece of property itself. What you're buying is the whole sustainable quality of Ayala. So kasama na dito yung binili mo, yung kung gaano ka-peaceful community, na very convenience po sa lahat, at ang lalapit mo ng mga establishment, school, church, at kung ano-ano pa. Don't miss out on owning a piece of property of Nuvali. Ang importante dito is magkaroon ka ng a piece of property here in Nuvali. So for those who want to get in touch with me, don't forget to send me a message through my Viber, WhatsApp, or iMessage, that is 0927-378-0178, or through my Facebook page, that is The Elegance Estate, Ayala Land by Jenilyn Deligos. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells for more updates here in Nuvali. Once again, this is me, Jenilyn Deligos, The Elegance Estate, showing you elegant properties in the South.